Ang pag-analyze ko po kasi, yung tinatawag yung logic, na ang sa pagkakaalam ko po, ang anghel ay mas mataas ang kalagayan kaysa sa tao. Ay sabi po kasi ng mga iglesia ni Manalo, si Manalo raw ay anghel ang makita sa sikatan ng araw at si Kristo daw ay tao. So sa makatwid, lumalabas, presumably, lumalabas na si Manalo, mas mataas kay Kristo. Hindi po ba mali yung mga ganong mga paano na iglesia? Sa paniniwala po ng iglesia ni Manalo, ang anghel mas mataas sa tao. Paniniwala po nila yun. Pero sa kasamaan palad, hindi po yun ang nasa Biblia. Ang anghel, mas malakas at makapangyarihan sa tao. Pero hindi siya mas mataas sa tao. Ang anghel po, tagapaglingkod ng tao eh. Human servant po yun eh. Pakinggan niyo po sa 1:7 at 14 ng Hebreo. At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin, at ang kanyang mga ministro ay ningas ng apoy. Yan, yung mga anghel, parang hangin yun eh. Espiritu kasi yun eh. Ano ba ang tungkulin ng mga anghel sa 14? Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mga magmamana ng kaligtasan? Mga anghel po, mga espiritong naglilingkod sa mga taong magmamana ng kaligtasan. Kaya ang tawag nila, anghel de la guardia eh. Guardia yan eh. Kayo po mag-isip na nakita kang security guard, binabantayan ng bangko. Alin ang mataas yung security guard? Guardia lang yun eh. Mas maimportante yung nasa loob na binabantayan niya, hindi ba? Kaya yung paniwala ng iglesia ni Manalo na ang anghel mas mataas sa tao ay mali. Actually, ang anghel po ang hahatol tao eh. Yung taong banal, yung taong magiging dapat sa Diyos, sila ang hahatol sa anghel eh. Unang Korinto 6, versikulo 2. O hindi ba ganin niyo nalalaman na ang mga banal ay magsisihatol sa sanlibutan? Tuloy. Hindi ba ganin niyo nalalaman na ating hahatulan ang mga anghel? Hindi nyo ba alam na ating hahatulan ng mga anghel, sabi ni Pablo sa mga Kristiyano sa Korinto? So, ang magiging tagahatol ng anghel, yung mga Kristiyanong maliligtas eh. Paano mas mataas yung anghel? Ang anghel ay hahatulan. At umaamin naman po yung anghel eh. Yung anghel na nagpakita kay San Juan ng mga pangitain sa Apokalipsis, lumuhod si San Juan para sambahin niya yung anghel. Pinigilan siya ng anghel. 22:8 ng Apokalipsis. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At nang aking marinig at makita, ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. Huwag mong gawin yan. Ayaw nung anghel na sumamba sa kanya si pare, hindi tayo tinuturuan nung nasa Biblia. Pinapasamba pa tayo sa anghel. Ewan ko rito kung meron dito sa Bulacan na ang patron ni si San Miguel. Yun. Pinasasamba tayo sa anghel ng pare. Sa Biblia, bawal sambahin ng anghel. Sabi nung anghel kay Juan, sumamba siya, huwag mong gawin yan, ako rin alipin, kapwa mo ako alipin. Kaya po, hindi tayo maliligtas pag sumamba tayo sa anghel. Kolosas 2:18. Sino man ay huwag manakawan ng gantimpala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel. Mananakawan tayo ng gantimpala pagka magpapakababa at sasamba ka sa anghel. Meaning, hindi talaga mas mataas ang anghel sa tao. Mas malakas lang sila dahil espiritu sila, malakas ang kanilang kapangyarihan. Pero sa hierarchy o sa bahabahagdan ng importansya sa paningin ng Diyos, ang tao po ang kasunod. Sabi ng Diyos kasi, lalangin natin ng tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. So, immediately after God, tao kasunod, hindi anghel. Yun po yan. Okay na po yun. Sana wag naman pong ma-offend yung mga miyembro ng samahang ang dating daan. Sana sa panig ng mga kapatid, hindi kayo nahulog sa kinaupuan doon sa sinabi ni Soriano na yung paghahari ni Cristo dito sa lupa yun eh. Yung paghahari ni Cristo dito sa lupa yun eh. Ipinapapansin natin, nasa alapaap, wala dito sa lupa. Kagaya nung binabanggit ni Ingkong na di umano ay dito raw maghahari sa lupa ang mga kay Kristo at si Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ay paano mangyayari yun? Ay susunugin ang buong daigdig na ito. Tanyo? Yan ang paniwala nila kasi yan ang tinuro ni Manalo eh. Paano raw mangyayari na maghahari si Kristo at yung mga kay Kristo
sa 1,000 taon dito sa lupa. Paano mangyayari yun? Susunugin ang sanlibutan ito. Para pala sa kanila, pagdating ni Kristo, sunugan na. Sa Biblia, hindi. Maghahari pa ng 1,000 taon. O, basahin natin, kapatid na Daniel, 21 hanggang 7, kapatid na Daniel. At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit, na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan, at tinatakan ito sa ibabaw niya, upang huwag nang magdaya sa mga bansa, hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Nakita mo, Sandoval, ang hindi tinuro sa ni Manalo sugo mo? Si Satanas pala, ikukulong sa kalaliman, sa asarhan, para huwag nang magdaya sa mga bansa, hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Kita mo? May mga bansa pa pala Sa loob ng 1,000 taon, sasabihin mo, sinunog na mundo. Maling pakahulugan niya ni Manalo. Yan ang namana mo. Ikinalulungkot ko na hindi naintindihan ng iyong sugo at ng iyong magasing napasubo ang aral na ito ng Biblia, na pagbabalik ni Kristo, hindi pa magwawakas ang mundo. May mga taong maiiwan dito na hindi pa sumasampalataya kay Kristo. Kagaya na halimbawa ng mga Hindu, ng mga libre pensador, ng mga artista, lahat ng mga tao na yan, bilyon-bilyon yan. No? Lahat ng yan, bibigyan ng Diyos ng pagkakataon sa loob ng 1,000 taon na mapagharian, mapangaralan ng ating Panginoon Kristo. Kasama niyang maghahari yung unang nagbuhay na mag-uli. Ulitin natin, 23 ngayon, kapatid na Daniel, tuloy natin. Ulitin natin ang 23. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan, at tinatakan ito sa ibabaw niya, upang huwag nang magdaya sa mga bansa, hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito ay kailangang siya'y pawalang kaunting panahon. At nakakita ako ng mga luklukan, at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kaniyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo, at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kaniyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok
ng lupa. Nakita mo, Sandoval, hindi na ituro ng sugo mo sa iyo yan. No? Na pagdating ni Kristo, pag nabuhay na mag-uli yung mga patay, na namatay kay Kristo, aagawin niya kasama yung mga buhay. Tapos, magkakaroon ng pagkakatipon sila. Tapos, maghahari siya ng 1,000 taon at yung kanyang mga binuhay na mag-uli at mga naligtas na Kristiyano, maghahari sa 1,000 taon. No? Tapos, sabi ng Biblia, mapalad at banal ang makakalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo, maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Teka muna, saan ba maghahari? Sa hangin? Doon sa lapaap, doon ba maghahari? Saan ba maghahari yung mga nabuhay sa unang pagkabuhay na mag-uli? Maghahari sa lang 1,000 taon. Basahin natin ang Apokalipsis, Kapitulo 5, versikulo 10. At sila'y iyong ginawang mga hari at mga saserdote sa aming Diyos, at sila'y nangaghahari sa ibabaw ng lupa. Hindi sa alapaap. Kakatuwa ka talaga, Sandoval. Gigil na gigil sa akin ito eh. Matinding manira ito eh. Pero ako, hindi kita sisiraan. Marami rin akong alam tungkol sa personal mo eh. Pero maraming mga sinasabi yung mga ministro at saka yung mga kapatid nyo na naging membro sa amin. Okay lang yan. Wala akong pakialam kung ano pinaggagawa mo sa buhay mo. Pero ang pinapakialaman ko, yung mga pinagtututuro nyo, mali. Sabi mo, mag-ahari sa alapaap. Di naman eh. Sila'y yung ginawang mga hari, mga saserdote sa aming Diyos, sila'y nangaghahari sa ibabaw ng lupa. Eh bakit sa ibabaw ng lupa? Kasi hindi pa tapos ang lupa noon. No? Balikan natin ang Apokalipsis 20. Ho? Hindi pa tapos eh. Mapalad, sabi ng Biblia, mapalad at banal ang makakalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo, at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Tapos sa 7, kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas kakalagan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa. Kita mo na. Eh di bansa